Isang magandang araw po ang mga kasaging. Ngayong araw po sagutin natin yung tanong ni Sir Alex. Yung tanong niya po kasi nakagawa po siya ng wood vinegar. So kailan ba pwedeng gamitin? Pero bago po natin pag-usapan yan, kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like naman po, comment, share, and subscribe. At huwag kalimutang i-hit ang ating button bell para ma-notify po kayo sa ating mga bagong upload. Ang masasabi ko po, direct sir, pwedeng gamitin agad yan. Basta wood vinegar. Pero bago po yan natin bigyan ng more pansin, congratulations po kasi nakagawa po kayo ng wood vinegar. Hindi ko po alam kung paano nyo po nagawa. Primitive way ba? Nasundan ba yung mga videos at saka mga instructions? Kasi po nang gumawa po tayo niyan ng primitive way, pinag-isipan natin ng matagal. Kasi pag mag-search po tayo ng wood vinegar sa Google, i-direct po tayo kasi sa wood wood vinegar chamber talaga. So napagtanto ko po na makukuha po siya pag dadaan po siya sa isang tube at mayroon po siyang condenser or ibig sabihin may dadaanan yung usok na malamig. Doon po maano po siya, mako-convert po yung gas into liquid form, kaya i-extract po natin yung wood vinegar. Para yung kumuha ka lang ng malamig na coke sa loob ng freezer, ng pagkalabas wala kang makikitang tawag, parang mga drops ng basa, pero pag mahanginan dahil sa sobrang lamig yan, nababasa yung bottle ng coke sana naman ha. Ganun rin po yun sa wood vinegar kasi mainit po siya galing sa loob. Pag ano po siya ng pag dumaan po siya ng condenser na sinasabi natin, malamig na part, doon po siya na co-convert from gas into liquid form. So congratulations po Sir Alex, nakagawa po kayo. Pwede po gamitin agad kahit na hindi nyo pa i-ferment po yan. Pwede po. May papayo lang natin more, pag gamitin po sa vegetables na pang spray, yun po yung aming experience dito, kahit anong vegetables po, yung ginagamit naming measurement, yung maliit na lata ng sardinas, yun po, isang lata ng sardinas sa 16 liter of water po, yun po yung ginagamit namin pag leafy vegetables. Pero pag hindi naman leafy, kahit hanggang isang latang sardinas at kalahati, pwede po. Dito sa saging, pag nag-i-spray po kami, ayun po yung ginagawa namin, isa't kalahati hanggang 2 lata ng maliit na sardinas na lata. Yun yung ginagamit namin pang takal sa pag-i-spray po ng wood vinegar for foliar purposes, for antiviral, insect repellent purposes po. Yun yung measurement namin. Sa pagdedrenching naman po, kahit purong-puro, isang lata or kalating lata ng ng sardinas, pwede rin. Kung ihalo niyo yan 1:1 to sa tubig, pwede rin po. Sa drenching po yun. Pag nagde-drench po tayong direct sa saging ngayon. Pero sa iba po, hindi pa namin na experience. Pero pag sa mga leafy vegetables, kahit anong vegetables, farm plants po, mostly po isa't kalahating lata ng maliit na sardinas. Yun po yung takal namin. Kasi pag sa leafy, inoobserbahan po namin kung mayroon po siyang burning effect. Kasi pag nag-burning effect siya, siyempre masisira yung dahon, gano'n mga alugbate, mga kamote, mga ganun, mga pechay. At saka hindi ka mag-i-spray noon kung malapit ng harvest, kasi pag in-harvest mo pagkatapos mag-spray, ay may usok po talaga. Yun po mga ka-agri. So kahit na hindi masyadong malakas, kahit na isang lata lang, ay okay na po sa mga leafy. Kaya niyang itaboy yung mga insekto sa ating mga gulayan or ating mga tanim sa ating farm. So maraming salamat Sir Alex, at napatunayan po ninyo kung paano gawin yon. Sa iba kasi talagang gustong actual ang gagawin mo, minsan hindi na natin mabibideo yon. Pero pag nagkaroon tayo ng time, i-video talaga natin, i-demo talaga natin kung paano namin na-extract yung wood vinegar sa primitive way, sa ulingan. Hindi wala na naman tayong chamber kasi ang mahal po nan pagpagawa ng chamber. Dito sa amin sa bayan namin, mayroon kaming chamber na pinagawa po yung Department of Agriculture for
wood vinegar extraction po talaga. Umabot yata ng mga 300,000 yung tawag, yung nagiging funds po doon ng government sa paggawa ng wood vinegar extracting chamber. Yun po sa kabila ng aming barangay. So again, Sir Alex, kahit direct nyo na lang po gamit, pwede po. Yung wood vinegar po kasi hindi natin masasabi na may expiration, para wala po siyang expiration kasi yung ibang wood vinegar na gamit namin dito habang tumatagal, lalong gumaganda yung effect pag na-ferment, parang ganun. Kasi pag bagong extract po, hindi po yan puro may ano po yan, may tatlong pagtawag na, may mga sediments po yan. May tatlong klase siya, parang sa itaas niya yata yung pinakatubig, sa gitna ay yung wood vinegar, sa ilalim parang latak niya, parang sediments po niya, parang ganun po. Pero kahit i-mix mo yan lahat, okay lang po, walang problema po. Kasi natural, ano naman yan natural organic ano naman yan extraction naman So walang problema, kahit anong oras gamitin, pwede po talaga, Sir Alex. So ito na yung area natin na dati nating nag-drench ng wood vinegar dito. Ito na po itsura, matatangkad na po. Malamang isang buwan kalahati mula ngayon pwedeng may magbubunga na yan dito. Bigla po kasing tumangkad ito, mga ka-agri, mga ka-farm, mga kalakatan. Ayan. Kasi ngayon po yung ating prime na commodity dito ay lakatan talaga. Nagtatanim tayo ng iba't ibang gulay dati, pero dahil na-experience natin yung bulk or volume sa paglalakatan, dito na po tayo nakakonsentrate. So ginagamitan natin ng iba't ibang pamamaraan kung paano pa mas mapaganda pa yung ating pagtatanim ng lakatan. So I encourage everyone pa rin. Sabi ng iba bababa yung presyo niyan pag masyadong maraming nagtatanim. Kahit nga yung kaibigan natin Ga-Agri TV, siya yung sinisisi dyan sa Mindanao kung bakit bumaba masyado yung presyo ng lakatan, kasi sa pag-i-encourage niyang magtanim ng lakatan yung mga taga Mindanao. Pero hindi na po niya kasalanan yun, nag-i-encourage nga hindi naman kasalanan pag ganon. Yung pinakamaganda lang hanapan ng paraan yung ating Department of Agriculture, yung ating local government dyan sa area na yan. Pwede talagang maghanap ng pamamaraan kung paano ba mabigyan ng pansin yung pricing. Yung problema kasi, baka produce lang tayo ng produce, culture lang tayo ng culture, pagdating po sa market, doon na magiging problema, mga ka-agri. So, syempre, talaga, iba yung ano nun, iba yung dating nun pag ganon. So, living testimony po, ito yung epekto ng wood vinegar sa ating saging pagkatapos po nating magamit yan dito. At currently wala tayong extract, hindi pa tayo nag-uuling ulit, pero yan po ang magiging mission natin one of these days. Pag nag-uling po tayo ulit, talagang i-extract po natin talaga yung wood vinegar. Napakalaki po kasi ng tulong niya sa ating tanim na lakatan. Pag tayong gumawa kasi, wala ka nang binibili, libre. Kahit bigyan mo pa ng price yan, mag-search ka ng YouTube, Google, magkano ba yung pricing yan. Parang bigyan mo na rin ng, ng kapital pag ginamit mo na sa taniman mo, para malaman mo na may kapital yan kasi nag-labor ka. Gumawa ka ng paraan para ma-extract yan. Dapat may ipasok sa expenses pa rin, mga ka-agri. So yun, maraming salamat. Sana po may nakuha po tayong konting kaalaman ngayong araw sa ating pagbablog tungkol po sa tanong ni Sir Alex na naka-extract po talaga siya ng wood vinegar. Hanggang sa muli, Agritech Miss TV po. Bye bye na. God bless us all. Mabuhay ka, magsasakang Filipino.